Kumusta kayo? Nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng aking libro. Nasa chapter 21 na tayo. Si Grandma Mama. Grandma Mama ang title nito. Okay. Nirekomenda ako ng girlfriend ng isa kong alaga kay Grandma Mama. Matangkad siya at malaki ang katawan. Parang cowgirl ang dating. Ang problema niya ay depresyon. At dati na rin siyang na-stroke. Hindi naman grabe pero dahil sa depresyon, madalas siyang nanghihina at walang ganang kumain. Napalakad ko pa siya noon at napapasakay ko sa kotse ko para ipasyal. Na-enjoy niya ang mga tugtugin ko, lalo na ang disco music. At napapaindak ko pa siya minsan. Pero pagbalik sa bahay, iba na naman ang ugali niya. May mga pagkakataon na sinasabi niya, sana barilin na lang ako para tapos na. Sinagot ko siya ng pabiro, hindi kami kriminal, sabay tawa. Ngumiti siya sandali, tapos nagiging malungkot na naman. Pagkaraan ng ilang araw, hindi na siya makabangon. Nagkaroon na naman siya ng stroke habang natutulog. Yung mga TIA na tinatawag. Kaya sa kama na lang muna siya. Sinabi ng manugang niya na humanap daw ako ng partner na caregiver dahil malaking babae si Grandma Mama at mahihirapan akong mag-isa. Kaya tumawag ako sa mga kakilala ko kung sino ang libre o naghahanap ng trabaho. May isang nirekomenda sa akin, sabi raw asawa ng isang congressman sa Pilipinas at hiwalay na. Kaya kailangan niyang magtrabaho. Sinabi ko na lang, sige, basta susunod ka lang sa mga dapat gawin. Kinabukasan dumating na ang partner ko. Pero laking gulat ko, naka-high heels siya, full makeup, puno ng alahas at sexy ang suot. Nasabi ko tuloy, ikaw ba ang makakapartner ko? Para kang artista. Diretso kong sinabi sa kanya. Hindi pwede sa trabahong ito kung ganyan ang itsura mo. May lifting tayo. Magpapalitan tayo sa pagpalit ng diaper at pagbibigay ng sponge bath habang nakahiga ang pasyente. Hindi dapat high heels. Maong at t-shirt pwede na at rubber shoes. Sa loob-loob ko, natawa ko, ano ba ito? Hindi ba niya naiintindihan ang ibig sabihin ng caregiver? Yeah, Kinausap ko siya ng maayos at sinabi kong magpalit siya ng damit. Sabi ko rin, nakakahiya sa mga apo kapag nakita siyang mas magara pa ang suot at puno ng alahas. Ipinaliwanag ko sa kanya, hindi sa lahat ng oras pero kadalasan ang tingin ng mga alaga natin ay katulong lang tayo. Ang salitang caregiver madalas nila tinutukoy ay mga nurses o doktor. Kaya kailangan simple lang, practical at handang magtrabaho, hindi pang fashion show. Ito naman. Pinaliwanag niya kung bakit ganon siya manamit. Asawa raw siya ng isang congressman at sanay silang laging nakaayos. Nakakalungkot ang nangyari sa kanya dahil nambabae ang asawa niya, kaya iniwan niya ito. Masagana raw ang buhay nila noon, may mga katulong at parang prinsesa raw talaga ang pakiramdam niya sa dating buhay. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang kalagayan ni Grandma Mama. At bumibigat na rin ang katawan niya. Nahirapan na kaming mag-alaga dahil ang kwarto niya ay nasa taas at hindi na siya pwedeng buhatin paakyat. Kaya inilipat namin ang lahat ng gamit niya sa sala, pati ang hospital bed. Hindi nagtagal na pagdesisyonan ng pamilya na ilipat siya sa board and care. Dahil kumpleto roon ang mga kagamitan gaya ng Hoyer lift. Gusto rin nilang maibenta agad ang bahay ni Grandma Mama
para may pambayad sa board and care buwan-buwan. Malaki ang pasasalamat nila sa akin dahil hindi ko iniwan si Grandma Mama sa panahon ng pinakamahirap niyang kalagayan. Kaya nang mailipat na siya, binigyan nila ako ng bonus. Bukod pa sa 1 linggong sweldo, binigyan pa nila ako ng katumbas ng 1 buwan sahod. Praise the Lord talaga. Minsan, suneswerte ka sa trabaho. May mga pamilyang galante at marunong magpahalaga. Pero meron ding pamilya na parang wala lang sa kanila ang sakripisyo mo sa pag-aalaga ng mahal nila. Mahal nila sa buhay. Basta nabayaran ka na, tapos na. Minsan, kahit simpleng salamat, wala. Totoo yun. Okay, pagninilay, reflection. Sa trabaho ng isang caregiver, hindi nasusukat ang galing sa dami ng alahas o sa kapal ng makeup. Ang tunay na halaga ng isang caregiver ay makikita sa kanyang malasakit, sipag at handang maglingkod. May mga pagkakataon na may kasamahan tayong masyadong formal ang bihis, naka-makeup, maraming alahas at naka-high heels, na para bang pupunta sa isang handaan. Ngunit sa ganitong uri ng trabaho, ang pinakamahalaga ay ang pagiging handa sa anumang sitwasyon. Ang pag-aalaga sa isang matanda, lalo na sa isang pasyenteng maaring ma-stroke anumang oras habang natutulog, ay nangangailangan ng mabilis na kilos, simpleng pananamit at buong atensyon. Hindi praktikal ang mga alahas at matataas na sapatos kung ang trabaho ay nangangailangan ng pagtakbo, pag-alalay at agarang pagtugon sa pangangailangan ng pasyente. Sa pagdating natin sa ibang bansa, natututo tayong mag-adjust. Hindi gaano pa tayo kaayos o kayaman sa ating sariling bayan. Kahit gaano pa tayo kaayos o kayaman sa ating sariling bayan, mahalagang iangkop ang ating sarili sa trabaho at responsibilidad na ating pinili. Ang pagiging caregiver ay hindi tungkol sa forma. Ito ay tungkol sa serbisyo at responsibilidad. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga pamilyang marunong rumispeto sa trabaho ng isang caregiver. Dahil sa kanilang kabutihan, mas nagiging magaang ang bawat araw ng paglilingkod. Okay. Totoo naman yun eh. Pagka nag-a-apply ka as a caregiver o nagtatrabaho ka as a caregiver, unang-una, kailangan ayusin mo yung itsura mo. Ibig sabihin, ano ang forma? Kailangan nakapantalon na baong, kahit maong pwede, o di ka scrubs, at saka rubber shoes. Kasi kung may lifting yon, tapos saka high heels ka, magli-lifting ka, oh my God. At saka nagme-makeup, nagsusuot ng mga alahas. Alam nyo ba, ang mga balat ng matatanda ay very sensitive. Na pwedeng pag nasabit yung singsing mo, aksidente, mapupunit yung balat ng matatanda. Mayroon bang daanan doon? Teka, anyway. Kailangan nagbibihis tayo yung tamang bihis, hindi yung nakakatawa. Kahit yung pag nag-a-apply ng trabaho, mayroong mga nag-a-apply ng trabaho, okay magbihis ka, pero wag naman yung sobra-sobra kung todo alahas, naka-high heels, naka-makeup. Ano ba ina-applyan mong posisyon? Kung caregiver na posisyon ang ina-applyan mo, ipakita mo na trabahador ka. Ako usually, pag nag-a-apply ako as caregiver, naka-uniforme na ako, naka-scrubs, kahit sa taas lang. At saka wala akong dalang bag. At saka hindi ako mahilig sa alahas, kaya wala akong alahas. Noon, naghihikaw ako, pero ngayon, wala na. Anyway. Tapos yun nga, si Grandma Mama kasi, nung pumasok ako sa kanya, hindi pa siya ganun kagrabe. Tapos yun nga, nung dumating na andun na ako, lumala na siya, hindi ko siya iniwanan na kasi mahirap. May kasama naman ako. So, ang ikinatuwa ng pamilya ni Grandma Mama ay hindi ako basta lang umalis. Hindi ko talaga iniwan si Grandma. Kasi, ano pa nga nadalaw ko pa si Grandma Mama sa board and care. So, anyway, nag-share lang ako. Kaya ako tinawag na Grandma Mama yun kasi nga big lady siya. At saka meron pang insidente na
Hindi ko lang naisulat doon sa libro ko kasi baka ma-foul ako doon. Pero yun nga, nagsishare lang naman ako. So anyway, okay lang. Basta, ang importante, pag meron kang ganyang responsibility, kailangan pakita mo na kaya mong gampanan yun. Hindi yung nag-iinarte ka. Nag-high heels ka, nagme-makeup ka. Unahin mo ba yung mag-makeup kasi yung trabaho mo? Oh my God. So anyway, maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan niyo yung kwento ko. God bless us all and thank you very much. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag na mag-alala. Lola